Good afternoon, ma'am. Bati sa akin ang guard pagpasok ko sa BAS building. Ninong Rafi called me again. I guess he will give me another mission. Pabor yan sa akin. This will be my 5th mission. I only need 5 people to assassinate so I could finally speak with the BAS leader. Gustong gusto ko nang makausap ang pinaka-head ng BAS para makapaghiganti na ako sa mga taong pumatay sa pamilya ko. At kapag nabigyan ko na ng justice ang kanilang pagkamatay, ay magre-resign na ako bilang assassin at maninirahan na lamang sa malayong probinsya. Good afternoon. Tugon ko sa kanya pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na akong umakyat sa office ng BAS. Pasalamat ako na hindi ko nakasalubong si Henry. May mission kasi ito kaya wala dito ngayon. Akmang kakatok na ako sa pintuan ng office ni Ninong Rafi nang biglang may nagsalita sa likuran ko na walang iba kundi si Ninong pala na mula sa labas ng opisina nito. "Come in, Shiva," sabi niya sa akin. Pinauna ko muna siyang makapasok sa loob ng opisina bago ako sumunod sa kanya. "Another mission for me, Ninong?" Tanong ko agad, hindi pa man ako nakakaupo sa upuan. I cross my legs as I sit down in the visitor seat. "Chill ka lang, Shiva. Relax ka lang muna dyan sa kinauupuan mo. Magkwentuhan muna tayo. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-usap ng mga personal na bagay. Kapag nagpupunta ka rito is only to receive the mission. Hindi na tuloy kita nakakamusta. The other night you left me at the party kaya hindi rin tayo masyadong nakapag-usap. Pwede bang wag puro misyon ang isipin mo? Isipin mo ang iyong love life. Humanap ka ng boyfriend para naman may iba kang pinagkakaabalahan aside from waiting to have another mission." Ang mahabang sermon sa akin ni Ninong Rafi. He became my second father after my father died. He raised me so I let him scolded me sometimes. I took a deep breath bago ako nagsalita. "Ninong, you know that I don't have a time for that so-called love life. And I only have one reason to live. And that is to kill the person who ordered to assassinate my family and give justice for their death. Wala akong ibang goal kundi ang makapaghiganti. So please, stop urging me to have a boyfriend." Kapag nakakapag-usap kami ng sarili na hindi maaaring hindi niya mabanggit ang tungkol sa boyfriend thing na yan, I don't like it when he is urging me to find a boyfriend. And besides, I'm only 21 years old. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit niya ipinagpipilitan na magkaroon ako ng boyfriend. Alam naman niya kung ano talaga ang goal ko in life. Ninong Rafi stared at me for a few minutes before he speaks with me again. "I just want you to enjoy your life, Shiva. And I'm sorry kung nakukulitan ka na sa akin at iniisip mong nakikialam ako sa buhay mo. You know that I treat you as my daughter. And that's why I want the best for you." Medyo lumambot na ang aking matigas na puso nang marinig kong sinabi ni Ninong. He has no family. That's why he treated me as his own daughter. At sa pagkakaalam ko ay may babaeng minahal siya, ngunit hindi siya ang pinili, kundi ibang lalaki. Sobrang nasaktan ito sa ginawa ng babae, kaya isinarado nito ang puso at hindi na muling nagmahal pa ng ibang babae. And because I was an orphan, kaya mas lalong napalapit ang loob ko sa kanya at itinuring ko siya na parang pangalawa kong ama. I'm sorry, Ninong. I know that you cared for me and really appreciates it, but you know that I only have one goal that I want to achieve. Pagkatapos kong mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking pamilya, ay baka isipin kong lumagay na rin sa tahimik at gustuhin kong maranasan na magkaroon ng sarili kong pamilya. Sabi ko sa kanya sa seryosong tinig, he knows that I am stubborn, kaya hindi na niya ipinagpipilitan pa ang anumang nais niyang mangyari. "Okay, fine. I lost to you again. Hindi talaga ako mananalo pagdating sa bagay na yan." Napapailing at may pagsuko sa boses na sabi na lamang ni Ninong sa akin. Pagkatapos ay inilagay niya sa harapan ko ang puting folder. "Your new mission. Kung kailangan mo ng backup ay magsabi ka lamang. I will send our BAS men to assist you." Kinuha ko ang folder at binuksan. Alejandro Alegre. Bigkas ko sa pangalan ng bago kong target. A famous human trafficker, but because the police has no solid evidence that could prove this man's illegal activities. And that's why he always got away from the case. If my guess is right, the person who was willing to pay just to kill this man was inside the PNP. Right, Ninong? You are really smart, Shiva. But you know that I can't disclose the details of our clients to any third person, right? Balik tanong niya sa akin. Tumaas lamang ang kilay ko sa kanyang sagot.
sa aking tanong. Ngunit base sa sagot niya ay nahuhulaan kong tama ang hinala ko na ang nagbayad ng malaki para ipapatay si Allegri ay nasa loob mismo ng PNP because Allegri was the vein in the neck of the PNP. Anyway, wala naman akong pakialam kahit na malaman ko pa kung sino ang taong nagpapaligpit sa bago kong target. Salot din naman sa lipunan ng Allegri na ito, so I will not regret and hesitates to kill him. I have to go, Ninong. Pag-aaralan ko pang bagong mission ko at pag-iisipan ng mga hakbang na dapat kong gawin on how I could assassinate him. Paalam ko pagkatapos ay tumayo na ako at binitbit ang folder. Alright, you can go. I will wait for the good news again. Nakangiting sabi niya sa akin na sinagot ko lamang ng tango bago ako lumabas ng opisina niya. Bago ako tuluyang umalis ay dumaan muna ako sa klinik nito para kumuha ng lason. Mauubos na ang aking mga karayom na may lason. So I need poison to soak my needles. Wala si Tom sa klinik nito at ang assistant lamang nitong nag-assist sa akin. Maybe he was still in his mission. Hindi lang ako nagtagal sa clinic/laboratory ni Tom. Bit-bit ang isang makapal na paper bag na naglalaman ng kailangan ko. Ay lumabas na ako sa klinik at bumaba sa building. Papalabas na ako sa building nang marinig ko ang boses ng isang babae na kahit isang beses ko lamang narinig ay tila naging pamilyar na sa akin. Look who is here! I never thought that you can afford to come in this kind of expensive coffee shop. Nangiinsultong ngising tinapunan niya ako ng tingin. Kung sino pang taong ayaw kong makita ay siya pang nakita ko ngayong araw. Ganun ba talaga yon? Kung sinong taong ayaw mong makita ay siya mong makikita? Ang malas ko talaga at nakasalubong ko pa ito. Who is she? Maarteng tanong naman ng babaeng kasama ni Beron na tinaasan pa ako ng kilay. Bunutin ko kaya ang kilay niya para mapanot siya. Let us see if she can still raise her eyebrows on me. A cheap woman who wants to raise her status through a ladder. Sagot naman ni Beron sa kasama nito. Pagkatapos ay binigyan naman ako ng nakakainsultong ngiti. Mabuti at hindi ka kinaladkad ng guard palabas sa building na to. Akmang magsasalita na ang guard para siguro ipagtanggol ako. Ngunit mabilis kong naitaas ang kamay ko para pigilan siyang magsalita. Pagkatapos ay nilapitan ko si Veron na nakangisi pa rin sa akin. Kaya ko rin pumasok sa loob ng bahay mo, if you dare me. Sa ganitong lugar pa kaya? And if you think that I am a woman who wants to raise a status through a ladder, then how about you? A woman lich na kahit pilit inaalis ay sobrang makapit pa rin sa balat? Nagdilim ang mukha ni Beron, kasabay ng panlilisik ng kanyang mga mata, nang marinig ang nakakainsultong sagot ko sa sinabi niya sa akin. Hinila niyang isa kong braso at mahigpit na hinawakan. Huwag mo akong banggain, woman. You don't know what I'm capable of. You don't know me. Hinawakan ko ng mahigpit ang pulsuhan ng kamay niyang humawak sa akin. At halos bumaon na ang kuko ko sa balat ngunit hindi siya nagpapahalatang nasasaktan. So I wanted to give her 100% ratings when it comes to acting. Magaling nga siyang umakto. No wonder marami siyang projects kahit na masama ang ugali niya. It's because she is a good actress. At nag-e-enjoy akong makita na itinatago niya sa kasama niyang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa mahigpit kong pagkakahawak sa kanyang kamay. Habang dahan-dahang inaalis kong kamay niya sa aking braso. You also don't know what I'm capable of. You don't know me either. Panggagaya ko sa sinabi niya sa akin, pati na rin sa tono ng kanyang boses. Pagkatapos ay basta ko na lamang siyang iniwan at tinalikuran. Siyaka ko na nagpupuyos ngayon ng kanyang kalooban sa sobrang galit sa akin. Huwag niya akong subukan at baka i-assassinate ko siya ng libre. Hindi ko mapigilang mapaismid habang pinapanood si Alejandro Allegri na magandang pagkakangiti at tuwan-tuwa habang kalaro ang mga bata sa loob ng bahay ampunan. Masayang-masaya siya hindi dahil kalaro niya ang mga bata, kundi dahil marami na naman siyang makikidnap na mga bata. Pangatlong araw ko sa pagsubaybay sa taong ito, ngunit hindi ako makahanap ng chance para patayin siya. Lagi kasing mga bata ang kasama niya, kaya kung lalapit ako para maturukan siya ng aking karayom na may lason, ay mahahalata ng mga bodyguards niya ang kilos ko. Hindi pa man ako nakakalapit kay Allegri ay maaalerto ko ng mga guard niya. Ngunit hindi ako naniniwala na sa araw-araw na pagsunod-sunod ko sa kanya ay hindi ako makakahanap ng chance to assassinate him. Pagkatapos makipaglaro ni Allegri sa mga bata ay lumapit siya sa isang babae na nakatingin sa kanila. At sa tingin ko ay isa sa mga head of orphanage ang babae. Inabutan ito ni Allegri ng isang sobre na sigurado kung pera ang laman. Nagbibigay kasi siya ng mga tulong pinansyal para sa mga batang orphan.
Front lamang niyang pagbibigay ng tulong sa mga bahay ampunan para hindi malaman o mahalata ng mga tao ang kanyang tunay na agenda. Pagkatapos magbigay ng pera sa babae ay nagpaalam na si Alegre sa babae. Tumayo ako sa kinauupuan ko kung saan ay nagpapanggap ako na may nilalarong bata para hindi mahalata ng mga tauhan ni Alegre na minamanmanan ko sila. Pagdating sa kotse ay sinalubong ito ng isang lalaki at binigyan kaagad ng alkohol. Halos ubusin na nitong alkohol sa mga kamay at ginawa nitong tubig na panghugas ang alkohol. Tumalim ang mga mata ko habang nakatingin sa lalaking walang tigil sa pagkuskus ng mga palad na para bang dumikit na sa kamay niyang maruming kamay ng mga batang humawak sa kanya. Napaka-plastic, mapagkunwari. Binigyan si Alegre ng tissue paper ng tauhan yung nag-abot sa kanya ng alkohol. Pagkatapos magpunas ng kamay ay basta nalang itinapon sa kalsada ang tissue paper at dali-dali nang sumakay sa loob ng kotse. Sumakay naman ako sa kotse ko at sinundan sila. Hindi pa siya dumiretso sa bahay niya, kundi sa isang restaurant para doon na mag-dinner. Sinundan ko siya hanggang sa loob ng restaurant at pumwesto sa mesa na may 2 mesa ang agwat mula sa kinauupuan ni Alegre. Nag-order lamang ako ng Caesar salad at orange juice para hindi halatang nagmamanman ako sa kabilang mesa na malapit sa akin. Pasimple akong kumakain ng salad nang biglang dumaan sa harapan ng aking mesa si Beron at Harriet. Napalabas na sana ng restaurant, ngunit nakita ng babae kaya huminto para kausapin ako. Para pala awayin na naman ako. "Look who's here, Harriet. The woman we met at the party is here," sabi nito kay Harriet, na agad umaliwalas ang mukha nang makita ko. "Anong ginagawa mo rito?" Nakataas ang kilay na kausap naman sa akin ni Beron. Ipinulupot nitong isang braso sa braso ni Harriet para ipakita sa akin kung gaano sila ka-sweet. Tinaasan ko lamang ng kilay ang obvious na pagpapaselos niya sa akin. "Hey, I'm talking to you." Medyo napataas ang boses na sabi ni Beron nang hindi ko siya pansinin. Napatingin tuloy sa amin ang mga customer na kumakain sa loob ng restaurant. "Who are you? Do I know you?" Blanko ang ekspresyon ng mukha na tanong ko sa kanya. "Sinusundan mo ba ako?" Nalilisik ang mga mata na tanong niya sa akin. Halatadong na-insulto siya sa isinagot ko sa kanya. Lalo pa ata at may mga customer na natawa nang marinig ang sinabi ko. Siyempre maiinsulto talaga ito dahil isa itong sikat na artista. Tapos sa harap ng maraming tao ay tatanungin ko siya ng ganoon. "Paano nga kita susundan ngayong hindi naman kita kilala?" Tanong ko pa sa kanya. Pagkatapos ay sinuyod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. At pagkatapos na iiling na ibinalik ko sa kanyang muka ang aking mga mata. "Not worth it for me to be stalked." Tugtong ko pa bago ako tumayo. Hindi ko na mamamanmanan si Alegre dahil sa tsak na aware na siya sa presence ko dahil sa walang kahihiyan na Beron na ito. "How dare you say that to me?" Sigaw ni Beron sa akin sa mataas na boses. Mas lalo lang kasi siyang nainsulto sa mga sinabi ko sa kanya. Tila wala na itong pakialam sa image nito. "Huwag kang mag-iskandalo dito, Beron." Madilim ang mukha na awat ni Harriet sa babae sa mahinang boses. "Nakakahiya, maraming tao ang nakatingin sa'yo." Harriet was right. Don't make a scandal here. It will ruin your image. But I think your image was already ruined long ago. Nangiinis ang tono na sabi ko sa kanya bago sila tinalikuran, but I suddenly stopped and faced them again. May nakalimutan kasi akong sabihin na tsak na makakadagdag sa inis na nararamdaman ni Beron sa akin. "You can eat my Caesar salad. It will help you to reduce your fats." Dagdag pang iinis ko sa kanya. Pagkatapos ay mabilis ko na silang tinalikuran. Hindi ko na pinansin ang galit na si Beron. Sa sobrang galit nito ay narinig kong pinagbantaan niya ang buhay ko. Pero wala akong pakialam kahit pagbantaan pa niya ang buhay ko. Sinong tinakot niya? Hindi niya kilala si Shiva Craft. At kung ano ang kaya kong gawin. Dumiretso na ako sa aking kotse. Bukas ko na lamang itutuloy ang pagmamanman ko kay Alegre. I still have lots of time. Marami pa akong oras kaya hindi ko kailangang madaliin ang pagpatay sa kanya. Nang malapit na ako sa kinapaparadahan ng kotse ko ay pinindot ko ang remote ng kotse ko para mabuksan ang pintuan ng kotse. At akmang papasok na ako sa loob. Nang bigla na lamang may malakas na kamay ang humawak sa aking braso at isinandig ako sa pintuan ng aking kotse. "What do you think you're doing, Harriet?" Inis ang boses na tanong ko sa kanya. Mahigpit kasi ang pagkakahawak niya sa 2 braso ko at itinaas sa gilid ng aking ulo. Hindi ako makalaban dahil mas malakas siya sa akin and I was caught off guard. I feel vulnerable in my position and I hate this kind of feelings. Bumabalik ang pakiramdam ko noong bata pa ako. The feeling of being vulnerable.
Katulad noong bata pa ako na walang kakayahang ipagtanggol ang aking pamilya sa mga killer. Mag-usap tayo, Shiva. Nakikiusap ang tono ng boses na sabi sa akin ni Harriet. How can we talk if we're like this? Let me go and let's talk properly. Sagot ko sa kanya. Ano bang ginagawa niya rito? Bakit ba niya ako sinundan? Sigurado nagwawala ngayon ng artistang kasama nito dahil iniwan nito para sundan ako. No, I won't let you go. Alam kong tatakasan mo na naman ako kapag pinakawalan kita. So let's just like this. Matigas ang boses na sabi ni Harriet. What happened to you, Shiva? Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ko napigilang mapaismid sa tanong niya. Ano ba ako dati, Harriet? Do you know me before? I don't even know kung kilala mo ako noon. But I'm surprised to know that you know my name. And still know my name until now. Hindi ka ganyan dati. You're cheerful and sweet lady before. But now you are cold and seems different. Sabi niya sa akin at hindi pinansin ang iba kong mga sinabi. It's just your imagination, Harriet. Matigas kong tanggi sa kanya. Pinilit ko siyang itulak dahil hindi ko gustong kakaibang pakaramdam ng unti-unting pagkabuhay ng simpleng pagkakadikit ng aming mga katawan. Parang may mainit na bagay ang pumapasok sa kaibuturan ng aking katawan. Ang totoo ay kaya ko naman talagang makawala sa pagkakahawak niya. Ngunit hindi ko pwedeng ipakita sa kanya ang aking kakayahan. Dahil siguradong magtataka siya kung bakit may ganoong klase akong kakayahan. Please, let me go, Harriet. Kalimutan mo na lamang kung ano man ang pagkakakilala mo sa akin noon. At kalimutan mo na rin na kilala mo ako. For the past 5 years, this is the first time that I begged someone. No, I won't. Mariing tanggi ni Harriet. Pagkatapos ay hindi ko in-expect ang ginawa niya. He pulled me and kissed me hard on my lips. Hindi ko inaasahan ang ginawa ni Harriet. Kaya hindi ako nakakilos at napaawang na lamang ng bahagya ang aking mga labi. Sinamantala naman nito ang aking pagkatigagan at pag-awang ng aking mga labi. He slid his tongue inside my mouth and taste every corner of my mouth. Mas lalo akong hindi nakagalaw nang maramdaman kong mainit niyang labi sa aking bibig. Playing with my steady tongue, I felt a sudden heat from the lower parts of my body. And then my heart beats faster than normal. And this surprised me. Akala ko hindi ko kayang makaramdam ng ganito. Because I believe that I am cold and don't have this kind of feelings anymore. Since my family was assassinated. But I am wrong. I'm still a human after all. Biglang bumalik sa tamang pag-iisip ang aking isip nang marinig kong mahinang ungol mula sa lalamunan ni Harriet. No! Hindi ako dapat na makaramdam ng ganito. I have to restrain this kind of nonsense feelings. Makakasagaba lamang sa paghihiganti ko ang ganitong pakiramdam. Nang iniisip ni Harriet na nadadala ako sa kanyang mga halik, ay bigla kong kinagat ang pang-ibaba niyang labi at tinuhod ko ang kanyang sikmura. Nabigla siya at napaatras habang nakayuko ng bahagya at hawak ang nasaktang sikmura. You deserves it. Kapag inulit mo pang ginawa mo, hindi lang yan na matitikman mo sa akin. Matigas ang boses na sabi ko sa kanya bago ko binuksan ang pintuan ng aking kotse at mabilis na pinasibad palayo.